Sobra sa pasahero at sobra sa cargo. Ito ang lumalabas sa inisyal na investigasyon ng Department of Transportation sa lumubog na MV Trisha Kirsten 3. Kaya inusisa ng Senado ang pangyayari at inirekomendang kasuhan ang may-ari ng barko. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad. Ngunit higit sa lahat, andito ako ngayon bilang isang ordinaryong Pilipino na may napakasimpleng hiling. Ang makapaglayag ng ligtas ang bawat Pilipino sa kahit saang sulok ng bansa. Matapang na humarap sa Senado kaninang umaga ang mga kaanak ng mga survivor ng paglubog ng Ro-Ro vessel na MV Trisha Kirsten 3. Kwento ni Fatima, isa sa mga kaanak ng survivor, iisa ang obserbasyon ng mga pasahero noong mga panahon na iyon. Kalmado ang panahon pero tagilid ang barko na kanilang sinasakyan. Sa daungan pa lamang. Indikasyon na sumobra sa kapasidad ang barko. Nakumpirma ito sa partial report ng Department of Transportation. Ayon kay Assistant Secretary Manuel de Guzman Cabochon III, nasa 352 na pasahero at 25 to 27 crew members lamang ang authorized capacity ng barko. Pero kung pagsusumahin ng mga survivor, mga nasawi at mga hinahanap pa, ay hindi ito tumutugma sa authorized capacity. Dagdag pa rito ang mga rolling cargo na hindi dumaan sa timbangan. Kinwestiyon rin ni Senator Raffy Tulfo kung paano nakalusot ang barko sa marina. Alam mo na yung structural integrity ng barko na compromise kung dadagdagan mo ng space para sa additional pasahero when in fact it was built for a certain number of passengers and then dagdagan mo ng space para ng structure para maka-accommodate na more passengers, overloading ka na all the time. Plus iba pa yung overloading sa cargo. Kaya naman nirekomenda ng Senador at ng DOTR na kasuhan ng may-ari ng barko na Allison Shipping Lines ng graft and corruption at reckless imprudence resulting in multiple homicide. At kung nakita natin na talagang very blatant ang kapabayaan, we might as well recommend na ma-cancel o ma-revoke totally ang permit or prangkisa nitong Allison. Sa ngayon ay pinag-utos na ng DOTR ang grounding ng lahat ng barko ng Allison Shipping Lines. Pero ayon kay Tulfo, nasa 32 maritime incident na ang naitala sa ilalim ng kumpanya. Kaya oras na anya para alamin kung dapat na itong tuluyang ipasara. Magpapatuloy naman ang investigasyon ng komite sa mga susunod pang araw kung saan pahaharapin ang mismong mga may-ari na hindi sumipot kaninang umaga. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.